Hello guys, pag-usapan natin yung mga common issues ni Rusi Gama XS200. Totoo na yung mga motor is meron silang sariling set ng sakit sa ulo. Pero in my case naman, I'm gonna give you the common issues, pero minsan meron din mga isolated issues na sa akin lang nangyari. So first, napaka-vibrate niya kasi ang timing chain is wala siyang engine support. Nagpalagay pa ako ng engine support para ma-reduce yung vibrate niya, and that was also a source of a performance improvement. Dahil sa sobrang vibrate niya, hindi makadeliver ng maayos yung power at yung mga tornilyo nagbabagsakan because of that specific vibration. The second one is yung mga bolts niya is lahat kailangan palitan talaga dahil napakabilis niyang kalawangin. Hindi ko lang alam kung ba't tinitipid ni Rosie yung mga bolts nila, pero napakamura lang naman pag bumibili ako sa mga warehouse ng bolts for stainless. Yung iba rin dyan, pinalitan ko na ng high tensile bolts. Even though naka 1638 tayo ng sprocket, which is what I recommend kung patag naman yung dinadaanan mo, hindi ka naman masyadong kabigatan. Yun talaga, hindi babagsak yung mga bolts mo. Kahit kasi sa stock 1641, meron pa rin mga bumabagsak eh. Yung third is an isolated incident kung saan yung wires ng Gama ko is exposed. So kapag umuulan or malakas yung bagyo, tinatalsikan ng tubig sa baba, namamatay, kinakapos ng power. Kung na-experience nyo yung ganito, namamatayin kayo sa ulan, comment down below. Pero madali lang talaga yung solution yan. Meron lang exposed na wire, lalo na sa ignition coil, yung sa spark plug cap, pinalitan namin. Pero sometimes hindi yun enough. Minsan titingnan nyo rin yung harness kung merong exposed na wire kasi prone din siya. One time binalutan namin ng plastic yung buong harness. Ngayon nakabalot na siya ng yung insulated na electrical tape, yung may balahibo, yung makapal talaga, para hindi siya pasukan ng kahit ano ng tubig. Which workout naman, pwede na siyang isulong sa mga baha-baha, isabak sa malalakas na ulan, which is good. Pero grabe talaga, hindi namin mahanap kung bakit namamatay siya sa ulan dati. Pero yun lang talaga yung ano niya, solution. Fifth yata tayo, fourth, pero yung sprocket bolt niya ang bilis I think it's because din na bumibili ako ng mga local na bolts dati. Pero ngayon napalitan ko na ng high tensile bolt. High tensile bolt plus lock nut, lock washer, and then the nut. Lahat ng pampasikip nilagay ko na, and so far wala namang lumuluwag, wala namang kumukulang, hindi na tulad ng dati. Grabe talaga pag naputulan ka dyan, kailangan mo pambaklasin yung gulong para lang mapuno ulit yung mga nut, yung mga bolt, and super uga niya kapag kulang ka ng bolt, mararamdaman mo talaga. So I guess 5th or 6th na tayo, pero yung ilaw niya, tapos nilagay ko pa yung nilagyan ko pa ng mask, hindi sobrang labo niya. Recommended talaga magkaroon ka ng auxiliary light. Ako napalitan ko na siya ng LED na H4 na bulb, pero kulang talaga. Kahit tanggalin ko yung mask, kulang talaga yung ilaw niya. Grabe. Pero ang gwapo. Guys, nakailang tilapon na tayo, nakailang semplang na, pero sobrang tibay talaga nitong motor na to. As in, wasak na yung harapan niya pero tumatakbo pa rin siya. Mga 2 beses. Dito kasi ako natuto eh. And you see, meron tayong sliders dito. Please, sa unang beses na bumili kayo ng kahit anong motor, mag-invest na kayo sa crash guard or sa sliders. 150 ko lang nabili yan, tapos 150 lang din yung pag-drill sa frame para ikabit yung sliders niyan. Sobrang daming naipon sa akin yan.
Like sa tatlong semplang ko siguro, which is a very long time ago na, mga 2 years ago na, humihinay-hinay na kasi ako. Ayoko ng, ewan ko ba, bakit di ako disiplinado sa mga ganyan. Pero the good thing is wala namang nadamay. Ganyan talaga, may mga di inaasahang bagay. But thanks to the sliders, imbis na magpalit ako ng fairings, imbis na mag-realign ako ng fork, pinapalitan ko lang yung mga sliders, which is like 100 each. Grabe, sobrang laking tipid. So, ayan. Guys, huwag nyo nang pansinin yung sticker ko. Cute eh. Anyway, thank you for watching. Like, subscribe, comment. Tanong na kayo kung anong gusto nyong tanong. And see you next time. Next time, pag-usapan natin yung mga positive nito. Tsaka yung mga suggestions for upgrades. Okay.